Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Lyra, isang dalagang 21, na kilala sa kanilang lugar bilang mabait at mapagkumbaba. Lumaki siyang simple lang ang buhay, kasama ang kanyang ina at 2 nakababatang kapatid. Madalas siyang makitang naglalakad sa makipot na daan papuntang paaralan, kung saan siya nagtuturo bilang volunteer teacher. Wala mang malaking kita, masaya na siya sa tuwing nakikita ang mga batang natututo ng alpabeto at numero. Ang payak na paligid ng baryo, mga punong kahoy, malamig na hangin, at ingay ng mga manok tuwing umaga ang nagsisilbing takbuhan niya mula sa lahat ng pagod at problema sa buhay. Ngunit sa kabila ng ngiti sa kanyang labi, batid ni Lyra ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Siya ang pangunahing sumusuporta sa pamilya mula nang umalis ang kanilang ama para magtrabaho abroad at hindi na muling nagparamdam. Minsan, kapag gabi na at tulog na ang lahat, lumalabas siya sa kanilang bakuran at humihinga ng malalim. Iniisip kung paano pa niya matutulungan ang kanyang ina na halos mabali ang katawan sa pagtatrabaho sa bukid. Doon, sa ilalim ng buwan, nangangarap siya na balang araw ay magkakaroon sila ng mas maginhawang buhay. Isang araw, dumating ang pinsan niyang si Joy mula sa Maynila. Kasama nitong dala ang balita na naghahanap ng temporary personal assistant sa isang malaking kumpanya sa lungsod. Isang pagkakataong bihira para sa isang gaya ni Lyra. "Subukan mo, Lyra," sabi ni Joy, puno ng pananabik. "Maganda ang sahod at baka ito na ang sagot para maiahon mo si Tia at mga kapatid mo." Hindi agad sumagot si Lyra. Takot siya sa ideya ng lungsod, sa gulo at ingay nito at sa mga taong hindi niya kilala. Ngunit nang makita niyang pinipilit ng ina niyang ngumiti sa kabila ng pagod, napagtanto niyang ito na ang tamang panahon para kumilos. Kinabukasan, nagsuot siya ng maayos na bestida at pumunta sa bayan para magpasa ng aplikasyon. Hindi niya inaasahan na matatanggap agad ito. Sa loob ng ilang araw, may email siyang natanggap mula sa Alcantara Group, ang pinakamalaking korporasyon sa bansa, na nagsasabing kailangan siyang mag-report sa Maynila para sa final interview. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi bago sa kanya, ngunit ngayon lang niya nalaman na pinamumunuan ito ng isang taong kilalang-kilala sa mga balita, si Damian Alcantara. Kilala ito bilang pinakamapanganib na negosyante sa bansa. May reputasyon na walang sinasanto pagdating sa negosyo at walang sinuman ang nakakalaban ng hindi nawawasak. Dumating ang araw ng kanyang biyahe. Habang nasa bus siya patungo sa lungsod, nakatingin lamang siya sa bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa luntiang bukirin patungo sa matatayog na gusali at masikip na kalsada. Mahigpit ang hawak niya sa bag na naglalaman ng lahat ng kailangan niya. Resume, ilang pirasong damit, at isang maliit na larawan ng kanyang pamilya. Pinipilit niyang huwag kabahan. Ngunit ramdam niya ang kaba na unti-unting kumakain sa kanya. "Kaya ko ito," mahinang bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa Alcantara Tower, halos malula siya sa taas at kintab ng gusali. Ang lobby ay puno ng tao. Lahat ay nakapormal at mukhang abala. Para siyang nahulog sa ibang mundo. Nilapitan siya ng receptionist at itinuro ang elevator papunta sa ika-50 palapag kung saan gaganapin ang interview. Huminga siya ng malalim at pumasok sa elevator na tila walang katapusan ang pag-akyat. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malawak na hallway na may mamahaling painting sa dingding at malalaking bintanang nagpapakita ng tanawin ng lungsod. Habang naghihintay sa labas ng opisina, napadako ang tingin niya sa isang obra na nakasabit sa dulo ng pasilyo. Isang painting ng dagat sa ilalim ng bagyo. Napalapit siya rito, tila hinihigop ng malalakas na alon sa larawan. Doon siya inabutan ng isang malamig na boses mula sa likod. "Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho?"
Malalim at matigas ang tinig na iyon. Paglingon niya, tumambad sa kanya ang isang lalaking matangkad, nakaitim na suit at matalim ang tingin. Ito na pala si Damian Alcantara mismo. Nakakunot ang noo nito at bawat salita ay tila may bigat na nakakapagdulot ng panginginig sa tuhod niya. Hindi siya agad nakapagsalita, kaya't mas lali itong tumalim ang tingin. Kung sa unang araw mo pa lang, hindi mo na alam ang lugar mo, mas mabuti pang umuwi ka na sa probinsya mo. Dagdag nito, bago siya tinalikuran at pumasok sa opisina. Napatigil si Lyra. Nanlalamig ang mga kamay at pakiramdam niya'y gusto niyang maglakad pa uwi at huwag nang bumalik. Ngunit naaalala niya ang mukha ng ina niya, pawisan at pagod, at ang mga ngiti ng kanyang mga kapatid. Pinunasan niya ang luhang gustong kumawala at pumasok sa silid para harapin ang interview. Hindi niya alam, iyon na pala ang unang pagkikita nila ni Damian Alcantara, isang simula ng isang kwentong magbabago sa parehong buhay nila. Kinabukasan, maagang nagising si Lyra sa inuupahang maliit na kwarto malapit sa Alcantara Tower. Halos hindi siya nakatulog sa magdamag, iniisip kung tama ba ang desisyon niyang manatili sa Maynila matapos ang nangyari kahapon. Nakatulala siya sa lumang salamin habang inaayos ang buhok, paulit-ulit na inuusal sa sarili na hindi siya dapat magpatalo sa hiya at takot. Ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay para matulunan ang pamilya niya. At hindi niya hahayaang masira iyon dahil lamang sa unang masamang impresyon. Pagdating niya sa gusali, sinalubong agad siya ng malamig na tingin ng mga tao sa paligid. May ilan pang pabulong na nag-uusap habang dumaraan siya. Tila alam na nila kung paano siya pinahiya kahapon. Pinili niyang hindi iyon pansinin at dumiretso siya sa itinalagang opisina. Sa pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang malawak na silid na puno ng salamin at mga makabagong kagamitan. Sa dulo, nakaupo si Damian Alcantara sa likod ng isang malaking mesa. Nakayuko at abala sa pagbasa ng ilang dokumento. Hindi man lang siya piningnan nang siya'y lumapit. "Umupo ka," malamig na utos nito nang hindi iniaangat ang tingin. Sumunod siya agad, pinipigilan ang panginginig ng mga kamay. "Ito ang mga panuntunan," patuloy ni Damian, sa tinig na parang walang emosyon. "Hindi kita kinukuha para maging kaibigan. Gagawin mo ang lahat ng iuutos ko, walang tanong, walang reklamo. Isa lang na pagkakamali at wala ka na rito. Naiintindihan mo?" "Naiintindihan ko po," mahinang tugon ni Lyra. "Magaling, simulan mo na sa pag-aayos ng mga ito." Sabay abot sa kanya ng isang makapal na folder na puno ng papeles. "Dalhin mo ito sa legal department at siguraduhin mong mababalik agad bago ang tanghali." Tumayo siya at agad na tinungo ang labas, pero hindi pa siya nakakalayo ay pinawag siyang muli. "At isa pa," sabi ni Damian, sa pagkakataong ito ay nakatingin na sa kanya. Matulis ang mga mata, puno ng awtoridad. "Huwag kang magpapakita ng kahinaan sa loob ng opisina ko. Kung hindi mo kaya ang trabaho, umuwi ka na." Tumango lang siya at nagpatuloy sa gawain. Sa buong umaga, abala siya sa pagdala ng mga dokumento, pag-aayos ng mga tawag at pagtugon sa mga paiba-ibang utos ni Damian. Halos hindi siya makapahinga, ngunit pinilit niyang huwag magkamali. Habang lumilipas ang oras, napapansin niya kung gaano pahigpit si Damian, hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng empleyado. Walang sinuman ang nangangahas na magtanong o magsalita ng labis kapag naroon ito. Isang sulyap lang mula sa kanya at parang natutuyo ang dugo ng sinumang nauhuli sa pagkakamali. Pagbalik niya mula sa legal department, dala ang pinabipirmahang kontrata, naabutan niyang nakikipag-usap si Damian sa mga board members. Malinaw ang tensyon sa silid. "Kung hindi ninyo maayos ang bill na ito, walang dahilan para manatili pa kayo rito." Mariin niyang sabi bago siya tumingin kay Lyra na kakapasok pa lang. "Nandyan na ba ang mga dokumento?" "Opo, sir," sagot niya sabay lapit at maingat na inilapad ang folder sa mesa.
Akala niya'y tapos na roon ang usapan, pero bigla itong ngumiti ng malamig at nagtanong, "Ilang minuto kang nawala?" "2 oras po," sagot niya ng may kaba. "Masyado kang mabagal." Matigas na komento nito bago bumalik sa mga kausap. Hindi na siya sinagot pa at tila nawalan na siya ng halaga sa sandaling iyon. Lumipas pa ang ilang araw na puno ng pagod at tensyon. Sa bawat utos ni Damian, pakiramdam ni Lyra ay sinusubok nito ang limitasyon niya. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang magpatuloy, unti-unti rin niyang natutuklasan ang likod ng matigas na maskara ng CEO. Kapag akala niyang hindi siya napapansin, nahuhuli niya itong nakatitig sa labas ng bintana. Wari malayo ang iniisip. Minsan, nang mag-abot siya ng kape, napansin niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito, isang senyales ng pagod na hindi nito ipinapakita sa iba. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, tinawag siya ni Damian para ihatid ang ilang dokumento sa parking area kung saan siya susunduin. Pagpasok nila sa elevator, biglang tumigil ito sa gitna ng pagbaba. Nagdilim ang paligid at napuno ng nakakabinging katahimikan. "Great!" bulong ni Damian halatang iritado. Samantalang si Lyra, bagamat kinakabahan, ay pinilit manatiling kalmado. "Pasensya na po sir," mahinang sabi niya, bagamat alam niyang wala siyang kasalanan. Tumingin ito sa kanya. Ngayon ay hindi nagalit, kundi tila nagtataka. "Bakit ka humihingi ng pasensya sa bagay na wala kang kontrol?" tanong nito, tila hindi sanay na may naririnig na ganoong salita mula sa sinuman. Napayuko siya. "Sanay lang po ako na mag-sorry kapag may hindi maayos. Siguro kasi sa probinsya." Nang bumukas muli ang elevator makalipas ang halos 10 minuto, tumambad sa kanila ang malamig na hangin mula sa parking area. Tahimik lang silang lumabas, pero hindi maipaliwanag ni Lyra ang kakaibang bigat ng tingin ni Damian bago ito sumakay sa kanyang itim na kotse. Pagka-uwi niya sa inuupahang kwarto, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa nangyari. Bakit tila may ibang anyo ang CEO ng sandaling iyon? Hindi na ito katulad ng lalaking sigaw ng sigaw sa opisina. Para bang may tinatagong bigat sa dibdib na ayaw nitong ipakita kanino man. Kinabukasan, dumating siya sa opisina ng mas maaga kaysa dati. Pinagmasdan niya ang paligid habang inaayos ang kanyang mesa. Lahat ng empleyado ay laging nagmamadali. Walang nag-uusap ng malakas at tila lahat ay naglalakad sa gilid para iwasan ang presensya ng kanilang pinuno. Habang inaayos niya ang ilang papeles sa mesa ni Damian, napansin niya ang isang maliit na larawan na nakasiksik sa gilid ng isang folder. Kinuha niya ito ng marahan. Larawan iyon ng isang batang lalaki na mga 5 taong gulang pa lamang, nakangiti at nakasuot ng maliit na uniforme. Bago pa niya ito maibalik, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Damian. "Anong ginagawa mo?" Malamig nitong tanong at mabilis niyang ibinaba ang larawan. "Pasensya na po sir, nalaglag lang po yata, ibabalik ko na." Kinuha ni Damian ang larawan mula sa kanya at marahas na isinilid sa drawer, saka siya piniigan ng matalim. "Huwag mo nang gagalawin ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman," mariin nitong sabi, bago na upo at bumaling sa kanyang laptop. Pinipigilan ni Lyra ang sarili na hindi mapahiya o umiyak. Tumango lang siya at tahimik na lumabas ng silid. Lumipas ang buong araw na halos walang imik si Damian sa kanya. Puro utos lang na diretsyong binibigay. Nang matapos ang oras ng trabaho, handa na sanang umuwi si Lyra nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naiwan siya sa lobby dahil wala siyang payong. Habang nakatingin siya sa labas, nagulat siya nang biglang huminto ang itim na kotse ni Damian sa harap at bumikas ang bintana. "Sasama ka ba o magpapakabasa ka dyan?" Malamig pero diretsyo nitong tanong. Sandali siyang natigilan bago sumakay sa sasakyan. Sa loob, tahimik sila pareho. Rinig lang ang patak ng ulan sa bubong
at ang mahinang ugong ng makina. Maya-maya'y nagsalita si Damian, hindi siya tinitingnan. Bakit ka pa rin nandito? Tumingin si Lyra sa kanya, hindi sigurado kung paano sasagutin ang tanong. Kailangan ko po ng trabaho at ayokong sumuko agad. Kahit mahirap, susubukan ko pa rin. Napatingin ito saglit sa kanya, tapos ay bumalik sa kalsada. Maraming sumuko na noon pa, hindi sila nagtagal. Mahina nitong sabi, halos parang para sa sarili. Siguro kasi wala silang dahilan para manatili. Mahinahong tugon ni Lyra. Hindi na ito sumagot pa, pero ramdam niyang naiwan ang sinabi niya sa isip ng CEO. Pagdating nila sa inuupahang apartment ni Lyra, bago siya bumaba, biglang nagsalita si Damian. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin sa site visit. Hindi ito opisina. Siguraduhin mong kaya mo. Tumango siya at nagpasalamat bago bumaba. Habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan, ramdam ni Lyra na unti-unti nang nagbabago ang takbo ng kanilang ugnayan. Mula sa isang malamig na estranghero tungo sa isang taong nagsisimula ng magpakita ng maliit na bahagi ng kanyang sarili. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe papunta sa isang bagong proyekto ng kumpanya sa labas ng lungsod. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra kung gaano kagaling si Damian sa trabaho. Direktang nagbibigay ito ng utos. Alam ang bawat detalye ng proyekto at walang sinasayang na oras. Ngunit napansin din niya kung paano ito pinagmamasdan ng mga tao mula sa malayo. Parang may halong takot at paghanga. Habang nakatayo siya sa tabi, may biglang nangyaring aberya. Isang bahagi ng scaffolding ang gumalaw at muntik nang mahulog sa isang manggagawa. Agad siyang sumugod para tulungan ang lalaki at siya mismo ang muntik na tamaan kung hindi siya nahila ni Damian palayo. Pagkatapos ng insidente, dinala siya ni Damian sa gilid at mahigpit na kinausap. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Wala kang kasanayan para sumugod sa panganib. Napayuko siya pero tumugon ng may tapang. Hindi ko po kayang manood lang habang may napapahamak. Saglit siyang tinitigan ni Damian, saka napabuntong hininga. Hindi ko alam kung matapang ka o hangal. Mahinang sabi nito bago siya iniwan at bumalik sa trabaho. Habang pauwi sila, tahimik na nakatingin si Lyra sa labas ng bintana. Nararamdaman niya na mas lumalalim na ang pag-unawa niya sa taong ito. Sa ilalim ng matigas na anyo ni Damian, may isang taong handang humarap sa lahat para sa kanyang kumpanya at mga tao. At sa kabila ng takot at hamon, nagsisimula na ring mahulog si Lyra sa mundong dati hindi niya akalaing papasukin niya. Isang mundong puno ng panganib, lihim at damdamin na hindi pa niya kayang pangalanan. Pagbalik nila mula sa site visit, naging abala si Lyra sa pag-aayos ng mga papeles at ulat na kailangan para sa proyekto. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita niya ang presyon sa paligid. Mga board members na tila hindi buo ang tiwala kay Damian, mga empleyadong laging nagmamatyag sa bawat kilos niya, at ang mga balitang kumakalat tungkol sa paparating na corporate takeover mula sa isang karibal na kumpanya. Sa kabila nito, nananatiling matatag at walang bahid ng pangamba si Damian sa harap ng lahat. Ngunit napapansin ni Lyra ang pagod sa kanyang mga mata tuwing hindi ito nakatingin sa iba. Isang gabi, inatasan siyang manatili para tapusin ang isang mahalagang presentasyon para sa isang investors meeting kinabukasan. Habang inaayos niya ang slides, napansin niyang tahimik lang si Damian sa kanyang mesa, nakaupo at nakatitig sa isang dokumento. Ilang minuto ang lumipas bago ito biglang nagsalita. Bakit ka pa nandito? Dapat matagal ka nang umuwi. Tanong nito nang hindi inaalis ang tingin sa hawak na papel. Sinabi ninyo po na kailangan tapusin ito bago bukas. Ayoko pong magkamali, sagot niya. Napatingin ito sa kanya, tila nagtataka. Wala ka bang takot? Lahat ng tao rito, lagi akong iniiwasan.
Pero ikaw, nananatili ka pa rin kahit nilalamon ka ng trabaho ko. Nagulat siya sa tanong pero sinagot niya ng tapat. Siguro po kasi alam ko kung bakit ako narito. Hindi para sa inyo kundi para sa pamilya ko. Kung matatakot ako sa inyo, paano ko matutupad ang dahilan kung bakit ako lumuwas dito? Ilang segundo siyang tinitigan ni Damian, saka ibinalik ang atensyon sa dokumento. Ngunit mula noon, pakiramdam ni Lira ay may kung anong nagbago sa pagitan nila. Parang may munting respeto na tumubo mula sa malamig na pader na itinayo ng CEO. Kinabukasan, dumating ang araw ng investors meeting. Abala ang lahat sa paghahanda. Pinabantayan ni Damian kay Lira ang mahahalagang dokumento na gagamitin sa presentasyon. Habang naghihintay sa conference room, may lumapit sa kanyang isang lalaking kilala niya lamang sa pangalan. Si Vincent Ramirez, isa sa mga senior executives na madalas niyang makita sa paligid. "Ikaw ba ang bagong PA ni Alcantara?" Tanong nito na may mapanuyang ngiti. "Ingat ka sa kanya. Ginagamit lang niya ang mga tao, pagkatapos ay itinatapon kapag tapos na." Hindi na siya nakasagot pa dahil tinawag na siya sa loob para simulan ang pagpupulong. Sa loob, halos mabingi si Lira sa dami ng tanong at puna ng mga investors. Ngunit matatag na hinarap ni Damian ang lahat. Malinaw at direkta ang bawat sagot. Nang siya na ang sumalang sa pagpapakita ng mga dokumento at slides, ramdam niya ang kaba, ngunit hindi niya pinahalata. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, natapos ang pagpupulong at mukhang kontento ang karamihan. Lumabas sila ng silid na tagumpay ang pakiramdam. "Magaling ang ginawa mo," maikling sabi ni Damian habang naglalakad sila pabalik sa opisina. Hindi iyon isang papuri na may halong lambing, pero sapat na iyon para sa kanya. Isang simpleng pagkilala mula sa isang taong bihira magbigay ng ganon. Ngunit hindi pa tapos ang araw para kay Lira. Pagbalik niya sa opisina para kunin ang mga naiwan niyang gamit, nadaanan niya ang isang usapan sa pagitan ni Vincent at isang hindi niya kilalang lalaki. "Sigurado ka bang papasok ang lahat ng impormasyon? Kapag bumagsak ang merger na ito, tapos na si Alcantara," sabi ng lalaki. Walang dapat makaalam, lalo na yung probinsyanang PA niya. Hindi niya alam na ginagawan na siya ng paraan para bumagsak, sagot ni Vincent. Natigilan si Lira at agad na lumayo bago pa siya makita. Kinabukasan, dumating si Damian sa opisina na mas seryoso at mas tahimik kaysa dati. Ramdam ni Lira na may mas mabigat na problema ito ngayon. Nang makahanap siya ng tiempo, nilapitan niya ito sa opisina. "Sir, may narinig po ako kagabi. May nagbabalak laban sa inyo, sa kumpanya ninyo." Maingat niyang sabi. Tumingin si Damian sa kanya, seryoso at tila hindi nagulat. "Alam ko," mahinahong sagot nito. "At alam ko ring may mga taong handang tumalikod kahit nasa tabi ko na sila ngayon." Napalunok si Lira. "Ano pong gagawin natin?" tanong niya. Saglit siyang tinitigan ni Damian bago sumagot. "Tingnan natin kung sino talaga ang mapagkakatiwalaan." Mula sa sandaling iyon, hindi lang basta trabaho ang hinaharap ni Lira. Unti-unti na niyang nakikita ang malalim na sugat sa mundo ni Damian. Mga taong handang manira para sa kapangyarihan at pera. At sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti na ring nasusubok kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para manatili sa mundong napasukan niya. Lumipas ang ilang araw mula nang marinig ni Lira ang pag-uusap tungkol sa pagtapaksil kay Damian. Habang mas nagiging maingat siya, mas napapansin din niya kung gaano kahigpit at kaalerto si Damian sa bawat galaw sa kumpanya. Hindi nito ipinapakita sa labas, ngunit ramdam ni Lira na alam nito kung sino ang mga kalaban at saan maaaring manggaling ang panganib. Lalo tuloy lumalim ang paghanga niya sa CEO, hindi lang sa tapang nito sa negosyo, kundi sa paraan nitong panatilihing buo ang sarili sa gitna ng kaguluhan. Isang umaga, ipinatawag ni Damian ang lahat ng board members
at ilang piling empleyado para sa isang mahalagang pagpupulong. Kasama si Lyra upang iorganisa ang mga dokumento at maghanda sa harap ng silid. Tahimik na nakaupo si Damian sa gitna ng mahaba at makintab na mesa, nakasuot ng itim na suit at may matalim na titig sa lahat. Nandito tayo ngayon, panimula nito, dahil may tumatagas na impormasyon mula sa loob. Isa sa inyo ang nagbebenta ng datos sa kalaban. Tahimik ang buong silid. Tanging tulog lang ng malakas na air conditioning ang naririnig. Kung sino man ang nasa likod nito, dagdag ni Damian, mas mabuti nang umamin ngayon kaysa madagdagan pa ang kasalanan ninyo. Walang sumagot, tanging mga kabadong tinginan lamang tang nagpalitan. Pagkatapos ng pulong, pinatawag ni Damian si Lyra sa kanyang opisina. Mula ngayon, seryosong sabi nito, ayaw kong aalis ka sa paningin ko tuwing may mga critical meetings. Ikaw lang ang natitira sa posisyon na hindi ko kailangang pagdudahan. Napalunok si Lyra sa bigat ng sinabi nito. Mag-ingat ka rin, dagdag ni Damian. Kapag nalaman nilang may nalalaman ka na, pwede ka nilang pag-initan. Tumango siya at ipinangakong magiging maingat. Dumating ang araw ng isang malaking presentasyon sa harap ng mga international investors. Mahalagang tagpo iyon para sa kumpanya at kung magtagumpay sila, masisira ang plano ng takeover ng kanilang kalaban. Lahat ay abala sa paghanda at abala rin si Lyra sa pag-aayos ng final documents at visuals. Pagpasok nila sa conference hall, ramdam niya ang tensyon. Nakaupo si Damian sa gitna ng entablado, matatag at walang bakas ng kaba. Sa umpisa, maayos ang lahat, malinaw ang bawat paliwanag, maganda ang takbo ng meeting. Ngunit sa kalagitnaan ng presentasyon, biglang nagbago ang lahat. May lumabas na impormasyon mula sa isa sa mga investors, isang data leak na tila sumisira sa kredibilidad ng kumpanya. Napatigil ang lahat at nagtitinginan. Mabilis na humarap si Damian sa kanila at sa tinig na puno ng otoridad, ipinaliwanag ang kabuuan ng proyekto, sinagot ang bawat tanong ng walang pag-aalinlangan at itinuwid ang maling datos. Kahit na halatang nais siyang pabagsakin, hindi siya natinag. Sa bandang huli, natapos ang meeting na may matinding impact. Napalitan ang pagdududa ng investors ng tiwala at papuri. Tumayo ang ilan at nakipagkamay kay Damian, tanda ng kanilang suporta. Pagbalik nila sa opisina, pinaupo niya si Lyra sa loob at doon lamang siyang umiti ng bahagya. Magaling ang ginawa mo, sabi nito, hindi na malamig ang tono. Kung hindi mo naihanda ng maayos ang lahat, baka hindi ako nakalaban kanina. Naramdaman ni Lyra ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi iyon simpleng papuri lamang, kundi isang pag-amin na umaasa na ito sa kanya. Ngunit sa labas ng pintuang iyon, sa loob mismo ng kumpanya, nakamasid pa rin si Vincent at ang mga kasama niyang lihim na kumikilos. Hindi siya basta-basta matitinag, bulong nito sa isa pang lalaki. Pero bawat matibay na pader, may kahinaan, at mukhang natagpuan na natin ang kanya, ang babaeng palaging nasa tabi niya. Habang pinagmamasdan ni Lyra si Damian na muling abala sa pagbasa ng mga dokumento, hindi niya alam na sa mga susunod na araw, mas magiging mapanganib ang mundong kanyang ginagalawan. At hindi lang trabaho ang nakataya ngayon, pati na rin ang sarili niyang kaligtasan at ang damdaming unti-unti nang sumisibol sa kanyang puso. Mula nang matapos ang matagumpay na investors meeting, naging mas maingat si Damian sa lahat ng galaw ng kumpanya. Ramdam ni Lyra na mas lumalim pa ang tensyon sa loob ng opisina. Bihira nang umiti ang CEO at tila wala nang pinapatawad na pagkakamali. Gayunman sa tuwing sila lamang dalawa, mas nararamdaman niya ang pagtitiwala nito sa kanya. Isang bagay na hindi niya inaasahan sa simula pa lang. Isang gabi, habang inaayos ni Lyra ang mga dokumento sa kanyang mesa,
natatanggap siya ng tawag mula kay Damian. Pumunta ka sa opisina ko. Malamig ngunit may bahid ng pagmamadali ang boses nito. Pagkapasok niya, nakita niya itong nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa lungsod na kumikislap sa dilim ng gabi. May impormasyon akong nakuha, panimula ni Damian nang hindi siya nililingon. May planong ilabas bukas ang pekeng balita laban sa kumpanya. Kapag kumalat iyon, maaari itong magdulot ng malaking pinsala at sigurado akong galing ito sa loob. Nag-alangan si Lyra bago nagsalita. Ano po ang kailangan kong gawin? Humarap si Damian sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-alala sa mga mata nito. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan para magdala ng ebidensya sa abogado natin ngayong gabi. Hindi ko magagawa dahil binabantayan ang bawat galaw ko. Ikaw lang ang maaaring gumawa nito nang hindi sila magdududa. Alam ni Lyra ang bigat ng responsibilidad na iyon, pero hindi siya nag-atubiling pumayag. Ibinigay sa kanya ni Damian ang isang envelope at mahigpit na bilin na huwag itong ibibigay kanino man maliban sa taong makakasalubong niya sa itinakdang lugar. Lumabas siya ng gusali na may kaba, sumakay sa isang taxi at tinungo ang lokasyon. Habang nasa biyahe, pakiramdam niya'y may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakakita ng isang sasakyang itim na tila sinusundan ang taxi. Inilit niyang manatiling kalmado at tinext si Damian upang ipaalam ang sitwasyon. Sa kabilang dulo, mabilis na kumilos si Damian. Tinawagan niya ang isang tao mula sa kanyang security team at inutusang sundan si Lyra. Samantala, pagdating niya sa destinasyon, isang maliit na opisina ng abogado sa lumang gusali, mabilis niyang iniabot ang envelope sa taong naghihintay. Ihatid niyo po agad kay Attorney Ramos, galing po ito kay Mr. Alcantara, sabi niya bago nagmadaling umalis. Paglabas niya, naroon pa rin ang itim na sasakyan. Nagsimula itong sumunod sa kanya sa madilim na kalsada. Bigla na lamang siyang hinila ng isang kamay mula sa gilid. Napasigaw siya, ngunit natakpan agad ang kanyang bibig. Tahimik ka lang, pabulong na tinig iyon na pamilyar sa kanya. Si Damian. Hinila siya nito sa isang makipot na alley kung saan nakahanda na ang isa pang sasakyan. Sumakay ka, utos nito. Paano niyo ako nasundan? Nanginginig pa rin ang tinig ni Lyra. Hindi kita papabayaan, maikli nitong tugon habang pinaandar ang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, tahimik silang pareho. Ramdam ni Lyra ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi lamang sa takot, kundi sa kakaibang damdaming unti-unting bumabalot sa kanya. Maya-maya, nagsalita si Damian. Ngayon alam ko na kung sino ang traidor. At alam ko na ring gagamitin kanila para pabagsakin ako. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tumingin siya kay Lyra, seryoso ngunit may kakaibang init sa mga mata. Salamat sa ginawa mo. Kung hindi dahil sa tapang mo ngayong gabi, baka tapos na ang laban na ito. Pagbalik nila sa Alcantara Tower, pinauwi na ni Damian si Lyra para makapagpahinga. Ngunit bago siya umalis, hinawakan nito ang kanyang braso sandali. Mag-ingat ka. Simula ngayon, hindi na lang negosyo ang laban na ito. Buhay na natin ang nakataya. Tumango si Lyra at umalis. Dala ang mabigat na katotohanan na ang simpleng trabaho na pinasok niya ay naging isang delikadong larangan ng digmaan. Sa kanyang puso, ramdam niya ring may unti-unting nabubuo na mas malalim pa sa pagtitiwala. Isang bagay na hindi niya akalaing madarama niya para sa lalaking minsan niyang kinatakutan. Kinabukasan, maagang dumating si Lyra sa opisina. Dala pa rin ang kaba mula sa nangyari kagabi. Hindi pa siya nakakaakyat sa kanyang mesa nang dumating si Damian, kasama ang 2 tauhan mula sa kanyang personal security. Hindi na nito pinansin ang ibang empleyado at dumiretso sa opisina. Maya-maya'y ipinatawag siya nito. Pagkapasok niya, agad niyang napansin ang mapupungay
ngunit matalim pa ring mga mata ni Damian. "Upo ka," maikli nitong sabi. Sumunod siya at marahang naupo sa harap ng mesa nito. "Ang nangyari kagabi," panimula ni Damian, "hindi na natin pwedeng ipagsawalang bahala. Nakuha ng abogado ang ebidensya at makakatulong yon para sa kaso laban sa kalaban nating kumpanya. Pero siguradong hindi sila titigil. Target nila ako at ngayon, pati ikaw." Napalunok si Lyra. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita nito. "Anong ibig niyong sabihin?" Mahinahon niyang tanong. "Ginamit ka nila kagabi para subukan akong hulihin sa isang kahinaan," sagot ni Damian. "Kung nasaktan ka, kung may nangyaring masama, masisira ako. Alam nila yon at yon ang plano nila." Tahimik lang si Lyra. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi nito. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa kakaibang init na naramdaman niya sa pagkumpirma ng CEO na mahalaga siya rito. Hindi ito ang lalaking nakilala niya noong unang araw. Hindi lang ito ang mapigas, malamig at walang pinapatawad na Damian Alcantara. May nakikita siyang tao sa likod ng pader nito. "Simula ngayon, pagpapatuloy ni Damian, sasama ka sa akin sa lahat ng critical meetings at labas ng kumpanya. Ayaw kong nag-iisa ka." Tumingin siya sa kanya, seryoso at walang bahid ng biro. "Maiintindihan ko kung iiwan mo na ako sa ganitong sitwasyon. Pero kung pipiliin mong manatili, kailangan mong malaman na mas delikado na ito kaysa dati." Huminga ng malalim si Lyra. Iniisip niya ang pamilya niya sa probinsya, ang dahilan kung bakit siya lumuwas, at ang mga pangarap niyang unti-unting nababago. "Mananatili ako." Mahinahon ngunit matatag niyang sagot. "Hindi ako aalis." Hindi tumugon si Damian, pero bahagya nitong tinaas ang sulok ng labi, isang ngiti na bihira nitong ipinapakita. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang mas pinaigting na laban. Dinala ni Damian si Lyra sa mga pagpupulong kasama ang ilang mataas na opisyal at kliyente. Doon napagtanto ni Lyra kung gaano kalawak ang mundo na pinasok niya. Mga negosyong bilyonang halaga, mga taong handang magsinumaling at manira para lamang makalamang. Ngunit napansin din niya kung paano tinitingnan si Damian ng mga ito. May halong takot at paggalang. Kapag nagsalita siya, tumatahimik ang lahat. Kapag nagdesisyon siya, walang nagtatangkapang kumontra. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagpupulong, inimbitahan siya ni Damian na sumama sa kanya sa rooftop ng gusali. Doon tanaw ang buong lungsod na kumikislap sa ilalim ng buwan. "Bihira akong umakyat dito," sabi nito, nakatingin sa malayo. "Ito lang ang lugar kung saan nakakaramdam ako ng katahimikan kahit sandali." Tumayo lang si Lyra sa tabi niya, pinagmamasdan ang mga ilaw sa ibaba. "Hindi ko inakalang ganito kahirap ang mundo ninyo," mahinang sabi niya. "Akala ko noon, basta pera lang ang problema ng mga tulad ninyo." Napatingin si Damian sa kanya. "Kung pera lang sana, mas madali. Pero mas mahirap ang pagkakatiwalaan. Mas mahirap ang protektahan ang lahat ng pinaghirapan mo laban sa mga taong handang wasakin ka." Sandali itong natahimik bago nagpatuloy. "Lyra, sa dami ng taong nakapaligid sa akin, ikaw lang ang hindi ko kailangang pagdudahan. Hindi ko alam kung bakit pero ganun ang nararamdaman ko." Hindi nakasagot agad si Lyra. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa bigat ng sitwasyon o dahil sa mga salitang narinig niya mula sa taong ito. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng rooftop at dumating si Vincent. Dala ang isang folder. "Damian, kailangan mo itong makita," sabi nito. Inabot nito ang folder at tiningnan ni Damian ang laman. Bigla itong nagbago ang ekspresyon, mula sa kalmado tungo sa matinding galit. "May bagong galaw sila," malamig na sabi nito, "at mas matindi ito kaysa inaasahan ko." Habang bumababa sila mula sa rooftop, ramdam ni Lyra na papalapit na ang pinakamabigat na laban. At sa gitna ng panganib na iyon, hindi niya maiwasang maramdaman na mas lumalalim na ang ugnayan nila. Hindi na lang bilang boss at empleyado, kundi bilang dalawang taong parehong nakataya ang lahat. Kinabukasan,
Dumating si Lyra sa opisina at agad niyang napansin ang mas mahigpit na seguridad sa paligid. Maraming bagong tauhan na nakapwesto sa bawat sulok ng gusali. At bawat galaw ng mga empleyado ay maingat na minamanmanan. Pagpasok niya sa opisina ni Damian, nakaupo na ito sa kanyang mesa, hawak ang folder na ipinakita kagabi ni Vincent. Nakasuot ito ng itim na suit at ang mga mata ay seryoso at pagod, ngunit matatag. Umupo ka. Maikli nitong utos, sumunod siya at tahimik na naupo sa harap ng mesa. Ito ang sitwasyon. Panimula ni Damian, inilalapag ang folder sa mesa. May plano silang sirain tayo mula sa loob. Hindi na lang ito simpleng sabotahe. May hawak na silang dokumento na maaaring gamitin para ipakita na may anomalya sa kumpanya. Kapag kumalat ito, tapos tayo. Tahimik lang na nakinig si Lyra. Pinipilit intindihin ang bigat ng problema. Anong magagawa natin? Mahinahon niyang tanong. Kailangan nating mauna, sagot ni Damian. Kailangan nating ipakita ang katotohanan bago pa nila magamit ang pasinungalingan. At para magawa iyon, kakailanganin ko ang tulong mo. Nagulat siya sa sinabi nito. Ako? Pero paano? Tumingin si Damian ng diretso sa kanya, seryoso at puno ng tiwala. Ikaw lang ang hindi nila inaasahan. May mga lugar na hindi ko maaaring puntahan nang hindi nila nalalaman. Pero ikaw, makakapasok ka nang hindi sila nagdududa. May taong hihintayin ka mamayang gabi. Siya ang magbibigay sa atin ng kumpirmasyon kung sino ang utak nito. Huminga ng malalim si Lyra at tumango. Gagawin ko. Lumipas ang araw na puno ng paghahanda. Pinag-aralan ni Damian kasama ang kanyang mga tauhan ang bawat galaw na gagawin nila. Si Lyra naman ay tahimik na nagbabantay at nakikinig sa lahat ng detalye. Hindi niya maiwasang kabahan, ngunit naaalala niya ang sinabi ni Damian kagabi sa rooftop na siya lang ang hindi nito kailangang pagdudahan at iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagsapit ng gabi, suot ang simpleng jacket at may maliit na bag. Nagtungo si Lyra sa itinakdang lugar, isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Madilim at tahimik ang paligid. Tanging liwanag ng iilang poste ng kalsada ang nagbibigay ng aninag sa paligid. Habang naglalakad siya papasok, naramdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Pinilit niyang maging kalmado hanggang sa lumabas mula sa dilim ang isang lalaki na nakasuot ng simpleng damit. Ikaw ba ang pinadala ni Alcantara? Tanong nito. Oo, sagot niya. Iniabot ang maliit na USB drive na dala niya. Inabot naman nito ang isang envelope. Nandito ang lahat ng ebidensya, pero mag-ingat ka. Hindi kayo titigilan ng taong nasa likod nito. Bago pa man siya makaalis, biglang may sumulpot na dalawang armadong lalaki mula sa dilim. Ibigay mo na yan, malamig na sabi ng isa habang nakatutok sa kanya ang baril. Natigilan si Lyra, hindi alam kung ano ang gagawin. Biglang narinig niya ang tunog ng sasakyang paparating at isang malakas na tinig na pamilyar sa kanya. Bitiwan niyo siya! Sigaw ni Damian mula sa isang itim na SUV habang bumababa kasama ang kanyang mga tauhan. Nagkaroon ng maikling tensyon bago tumakas ang dalawang lalaki sa dilim. Agad na lumapit si Damian kay Lyra at hinawakan siya sa balikat. Ayos ka lang ba? Tanong nito, may halong pag-aalala sa boses. Tumango siya, bagamat nanginginig pa rin. Pagbalik nila sa sasakyan, tahimok silang pareho. Pinagmamasdan ni Damian ang envelope na hawak ni Lyra, saka ito tumingin sa kanya. Muli mo akong iniligtas. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Mahina nitong sabi. Tumingin siya rito at mahinahong sumagot. Ginagawa ko lang ang tama. Hindi ko hahayaang bumagsak ka sa pasinungalingan ng iba. Pagdating nila sa Alcantara Tower, agad nilang sinuri ang laman ng envelope. Nasa loob nito ang mga kontrata at komunikasyon na nagpapatunay na si Vincent mismo ang nasa likod ng mga sabotahe kasama ang kalabang kumpanya. Galit ang bumalot sa mukha ni Damian habang binabasa ang mga dokumento.
Panahon na para tapusin ito, mariin itong sabi. Habang nakaupo si Lyra sa tabi niya, napagtanto niyang papalapit na sila sa pinakadelikadong bahagi ng laban. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan at panganib, hindi niya maiwasang maramdaman na hindi na lang ito laban para sa kumpanya o kay Damian. Ito na rin ay laban na para sa taong unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya, higit pa sa kanyang inakala. Kinabukasan, maagang dumating si Damian sa opisina, kasama si Lyra na hindi na humihiwalay sa kanya. Buo na ang plano nila matapos makita ang ebidensya laban kay Vincent at sa kalabang kumpanya. Tahimik lamang si Damian habang nakaupo sa kanyang mesa, nakatingin sa mga dokumentong nasa harap niya. Sa kanyang tabi, abala si Lyra sa paghahanda ng mga kopya ng ebidensya na ipapadala sa mga kaalyado nilang board members at sa legal team. Ramdam niya ang bigat ng araw na ito, ang araw na kailangan nilang harapin ang katotohanan at tapusin ang matagal ng pagtataksil. Pagdating ng hapon, dumating ang lahat ng board members para sa isang emergency meeting na tinawag ni Damian. Isa-isa silang pumasok sa conference room, kasama si Vincent na may kumpiyansang ngiti. Wari ba'y hindi alam na nahuli na siya. Nakaupo si Damian sa dulo ng mahabang mesa, seryoso at malamig ang ekspresyon. Tumayo siya at nagsimula. Tinawag ko kayo rito, aniya, hindi para sa isa pang diskusyon tungkol sa estado ng kumpanya, kundi para ipakita kung sino ang tunay na sumisira sa atin mula sa loob. Ipinakita ni Damian sa malaking screen ang mga dokumentong hawak nila, mga kontrata, lihim na komunikasyon at mga transaksyon na nagpapatunay sa pagkakasangkot ni Vincent sa kalabang kumpanya. Habang isa-isang lumalabas ang ebidensya, unti-unting nawala ang kumpiyansang ngiti ni Vincent. Ito'y paninira, sigaw nito, halatang nadadarang. Wala kayong patunay na ako ang may gawa niyan. Ngunit lumabas sa screen ang video recording mula sa impormante na nakuhanan siyang nakikipagbulong sa kalabang kumpanya. Tumayo si Damian at tumingin ng diretso kay Vincent. Matagal kitang pinagkatiwalaan, malamig nitong sabi. Pero ngayong napatunayan ko na ang pagtataksil mo, wala ka ng puwang sa kumpanyang ito. Napuno ng buluman at ingay ang silid habang tinatawag ng ibang board members ang seguridad para alisin si Vincent. Bago ito tuluyang hilabas, tumingin ito kay Lyra, puno ng galit ang mga mata. Wala kang alam sa pinasok mo. Isa ka lang probinsyana na sumira sa lahat. Singhal nito bago tuluyang dinala palabas. Paglabas ni Vincent, bumaling si Damian sa natitirang mga board members. Simula ngayon, aniya, hindi ko napapayagan ang ganitong uri ng pagtataksil. Ang Alcantara Group ay mananatiling matatag, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Isa-isang tumango ang mga board members. Sumasang-ayon sa sinabi niya. Pagkatapos ng pagpupulong, bumalik sila ni Lyra sa opisina. Tahimik si Damian habang nakaupo sa kanyang mesa. Hawak ang isang lumang ballpen na tila may sentimental na halaga. Natapos na ba talaga? Mahina nitong tanong, halos para sa sarili. Lumapit si Lyra at marahang nagsalita. Natapos na Damian, naging mahirap pero nalampasan mo. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang tunay na ngiti mula rito. Hindi pilit, hindi malamig, kundi isang ngiting puno ng pasasalamat. Hindi ko magagawa ito kung wala ka, sabi nito. Maya-maya'y nag-vibrate ang telepono ni Damian. Tumawag ang kanilang abogado at kinumpirma na nakasampa na sa korte ang kaso laban sa kalabang kumpanya at kay Vincent. Malaking panalo ito para sa kanila. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Marami pang darating na laban. Tumayo si Damian at nilapitan si Lyra. Mula ngayon, Lyra, hindi na kita tatratuhin bilang isang simpleng empleyado. Isa ka ng bahagi ng laban kong ito at higit pa roon, isa kang taong mahalaga sa akin. Natigilan si Lyra sa sinabi nito. Ramdam niya ang init sa kanyang dibdib at ang bigat ng damdamin ngayon lamang niya tunay na naintindihan.
Lumabas sila ng gusali ng magkasabay sa ilalim ng liwanag ng gabi at mga kumikislap na ilaw ng lungsod. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, bahagyang hinawakan ni Damian ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit nagsasabi ng maraming bagay. Sa sandaling iyon, alam ni Lyra na hindi na lang ito laban para sa kumpanya o laban para sa kaligtasan nila. Ito na rin ay laban para sa damdaming unti-unti nang umuusbong sa kanilang dalawa. At para sa kinabukasan na sabay nilang haharapin. Makalipas ang ilang araw mula nang maalis si Vincent at masampahan ng kaso, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan, alam ni Damian at Lyra na hindi pa tapos ang laban. May natanggap na impormasyon si Damian mula sa kanyang mga tauhan na nagbabalak ang kalabang kumpanya na maglabas ng mas malalang hakbang, isang planong hindi lang makakasira sa Alcantara Group, kundi maaari ring magdulot ng panganib sa kanilang buhay. Isang gabi, pinatawag ni Damian si Lyra sa pribadong silid sa itaas na bahagi ng gusali, malayo sa mata ng sinuman. Pagdating niya roon, nakita niyang nakalatag sa mesa ang mapa ng lungsod at ilang kumpidensyal na dokumento. Nakasuot si Damian ng itim na coat, seryoso ang mukha habang tinuturo ang ilang marka sa mapa. Ito na ang huling hakbang, panimula nito. Napag-alaman naming may gagawing pagpupulong ang mga kalaban bukas sa isang warehouse sa labas ng lungsod. Doon nila planong tapusin tayo. Kailangan naing mauna bago pa sila makagalaw. Umupo si Lyra sa tapat niya at tumango. Ano ang kailangan ko gawin? Tanong niya nang walang pag-aalinlangan. Tumingin si Damian sa kanya, tila sinusukat ang tapang na nakikita sa kanyang mga mata. Mananatili ka sa tabi ko. Hindi kita iiwan sa pagkakataong ito, pero kailangan mong handa sa lahat ng maaaring mangyari. Kinabukasan, habang abala ang buong opisina, lihim na naghanda sina Damian at Lyra para sa misyon. Gabi na nang bumiyahe sila papunta sa warehouse, kasama ang piling tauhan ni Damian. Madilim at tahimik ang lugar. Tanging ingay ng malalayong sasakyan ang maririnig. Pumasok sila sa loob ng gusali at nagtago sa isang bahagi kung saan kita nila ang mga kalaban na nagsasagawa ng pulong. Nakita nila roon ang lider ng kalabang kumpanya kasama ang ilang taong armado. Narinig nila ang plano nitong gawing pampubliko ang pekeng ebidensya laban sa Alcantara Group at ipahamak mismo si Damian sa pamamagitan ng isang insidenteng kukunan ng video upang masira ang kanyang pangalan. Nagbigay ng senyas si Damian sa kanyang tauhan para simulan ang operasyon. Tahimik ngunit mabilis na kumilos ang kanyang grupo. Ngunit isang maling hakbang ng isa sa mga tauhan ang nagdulot ng ingay at agad silang natuklasan. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng warehouse. Naglabasan ng mga baril at nagsimula ang putukan. Hinila ni Damian si Lyra papunta sa ligtas na bahagi habang sabay silang lumalaban upang makalabas. Habang papalapit sila sa labasan, biglang may isa sa mga kalaban na humarang at tinutukan ng baril si Lyra. Natigilan siya at ramdam niya ang malanig na bakal sa kanyang sentido. Bitawan mo ang lahat kung ayaw mong mawala ang babae mo, sigaw ng lalaki kay Damian. Nanlaki ang mga mata ni Lyra sa sinabi nito, ngunit hindi niya nagawang magsalita. Nakita niya kung paano tumitig si Damian sa kalaban, malamig at puno ng galit. Kung may sasaktan ka sa kanya, mariin nitong sabi, "Handa akong sunugin ang buong mundo para lang bumagsak kayo." Habang abala ang kalaban sa pagbabanta, biglang kumilos ang isa sa mga tauhan ni Damian mula sa likod at inagaw ang baril. Bumagsak ang lalaki at agad silang nakalabas mula sa gusali. Sumakay sila sa naghihintay na sasakyan at mabilis na umalis. Tahimik lang si Lyra habang nakayakap sa envelope na hawak niya, ang ebidensyang makakasira sa kalaban. Sa tabi niya, nakaupo si Damian, seryoso pa rin ngunit hinawakan sandali ang kanyang kamay. Tapos na ang laro nila, mahinang sabi nito. Ngayon, tayo naman.
Pagbalik nila sa lungsod, agad nilang isinampa ang ebidensya sa korte at ipinasa sa media. Kinabukasan, headline sa lahat ng pahayagan at balita ang pagkakalantad ng kalabang kumpanya sa iligal na gawain nito. Bumagsak ang kanilang operasyon at maraming opisyal ang naaresto. Sa loob ng Alcantara Tower, nagbiwang ang lahat. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, nanailing tahimik sina Damian at Lyra. Nakatayo sa balkonahe ng gusali habang Natapos na ba talaga? Tanong ni Lyra, mahina ngunit puno ng pag-asa. Tumingin sa kanya si Damian at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ngiti na hindi lamang para sa tagumpay, kundi para sa kanya. Natapos na, sagot nito. At kung anuman ang darating pagkatapos nito, haharapin natin ng magkasama. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin at mga bituin sa kalangitan, ramdam ni Lyra na nagbago na ang lahat. Hindi na lamang siya ang simpleng probinsyana na nagtungo sa Maynila para sa trabaho. Isa na siyang babae na nakatayo sa tabi ng isang lalaking minsan ay kinatatakutan ng lahat. Ngunit ngayoy natutong magmahal dahil sa kanya. At si Damian, ang pinakadelikadong CEO na walang nangangahas kumalaban, ay tuluyang napaamo ng isang simpleng halik na hindi pa man nangyayari, ay matagal nang gumising sa damdamin niyang tagal na niyang itinago. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa kumpanya. Ang mga kalaban ay tuluyan ng natalo. Ang mga kasong isinampa laban sa kanila ay matibay at patuloy na umuusad sa korte. Sa kabila ng panlabas na tagumpay, ramdam pa rin ni Damian ang bigat ng mga nakalipas na pangyayari. Madalas siyang manatili sa kanyang opisina ng mas mahaba kaysa dati, tila iniisip ang susunod na hakbang. Ngunit sa bawat sandali ng kanyang pag-iisa, nariyan si Lyra, hindi para magtanong, kundi para lang iparamdam na may taong naniniwala sa kanya sa likod ng lahat ng laban. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pagpupulong, nagpasya si Damian na yayain si Lyra sa isang lugar na bihira niyang puntahan. Isang maliit na restaurant sa tabi ng hilog, malayo sa ingay ng lungsod. Tahimik silang nakaupo sa isang pribadong kubo. Maliwanag ang paligid sa ilalim ng mga nakasabit na ilaw at marahang humahampas ang hangin mula sa tubig. Hindi ko akalaing makakarating tayo sa puntong ito, sabi ni Damian habang nakatingin sa ilog. Akala ko noon, lahat ng nasa paligid ko ay parte lang ng laro. Wala akong oras para sa ibang bagay, maliban sa negosyo at kapangyarihan. Tumigil siya sandali at tumingin kay Lyra. Pero dumating ka. Hindi agad nakasagot si Lyra. Nakita niya sa mga mata ni Damian ang isang bagay na matagal nang nakatago. Pagod, sakit, at pagnanais na makahanap ng kapayapaan. Dumating ako dahil alam kong tama ang ipinaglalaban mo. Mahinahon niyang sagot. At dahil naniniwala ako na sa likod ng lahat ng pader na itinayo mo, may taong marunong magmahal. Saglit na natahimik si Damian, saka marahang natawa. Hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil sa kagaanan ng pakiramdam. Marunong pa ba ako? Tanong niya, halos pabulong. Tumingin si Lyra ng diretso sa kanya at tumugon, oo, dahil kung hindi, hindi mo ako ipaglalaban ng ganito. Maya-maya, lumapit si Damian at marahang hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Mainit at matatag ang kapit nito, parang isang pangako. Lyra, mahinang sabi niya, alam kong marami pa ring haharapin bukas, pero ngayon, may isa akong bagay na kailangang sabihin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Lyra. Tumingin sa kanyang mga mata at halos pabulong na nagsabi, mahal kita. Nabigla si Lyra, hindi dahil hindi niya ito inaasahan, kundi dahil sa lalim at bigat ng bawat salitang lumabas mula sa taong ito. Hindi siya agad nakapagsalita, ngunit nang makita niya ang katapatan sa mga mata ni Damian, mumiti siya at tumugon, mahal din kita. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng bigat ng nakaraang buwan.
lumapit si Damian at marahang hinalikan si Lyra. Isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pangako at kapayapaan. Pagbalik nila sa gusali kinabukasan, may kakaibang sigla si Damian na napansin ng lahat. Hindi na siya ang CEO na laging malamig at malupit. Oo, matatag at mahigpit pa rin siya, ngunit ngayon ay may halong pagkatao sa bawat desisyon niya. Pinakilala niya si Lyra bilang kanyang personal advisor sa board, hindi lamang bilang assistant. Marami ang nagulat, ngunit walang naglakas loob na sa isang pulong ng board. Habang ipinapaliwanag ni Damian ang bagong plano para sa pagpapalawak ng kumpanya, nakaupo si Lyra sa tabi niya, tahimik ngunit matatag. Sa tuwing nagtatawid siya ng dokumento o sumasagot ng tanong mula sa board, tinitingnan siya ni Damian ng may halong pagmamalaki. Sa likod ng lahat ng ito, malinaw sa kanilang dalawa na ang laban ay hindi lamang panlabas kundi panloob, isang laban para sa tiwala, sa pagmamahal, at sa kinabukasan na sabay nilang bubuin. Pagsapit ng gabi, magkasabay silang lumabas ng gusali tulad ng dati. Ngunit ngayon, wala nang pagtatago, wala nang pangamba. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lungsod, marahang hinawakan ni Damian ang kamay ni Lyra habang naglalakad sila. At sa bawat hakbang, ramdam nila na hindi na sila tinatalikuran ng mundo. Bagkus, tinatahak nila ito ng magkasama bilang dalawang taong nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok at higit sa lahat bilang dalawang pusong natutong magmahal sa gitna ng panganib at unos. Makalipas ang ilang buwan, naging mas matatag at mas malawak ang Alcantara Group. Sa ilalim ng pamumuno ni Damian, hindi lamang lumago ang negosyo, kundi nagkaroon din ng mas makataong sistema sa loob ng kumpanya. Bawat empleyado ay nakaramdam ng pagbabago mula sa dating takot at tensyon. Napalitan ito ng respeto at pagnanais na makibahagi sa tagumpay ng kumpanya. Si Lyra, na dating isang simpleng probinsyana na pumunta sa Maynila upang magtrabaho, ngayon ay isa ng kinikilalang bahagi ng pamunuan. Hindi niya kailanmang inisip na mararating niya ang ganitong antas, ngunit alam niyang ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang sariling tapang at ng tiwalang ibinigay sa kanya ni Damian. Isang hapon, matapos ang matagumpay na press conference kung saan inanunsyo ang bagong proyekto ng kumpanya, nagpasya si Damian na yayain si Lyra sa probinsya upang bisitahin ang kanyang pamilya. Matagal nang pangako ito ni Damian sa kanya, ngunit ngayon lamang natupad. Habang nasa biyahe sila pabalik, nakatingin si Lyra sa labas ng bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang mga pamilyar na tanawin, ang malalawak na bukirin, ang malamlam na ilaw ng mga bahay sa gilid ng kalsada, at ang malamig na hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana. Hindi ko inakalang makakabalik ako dito, dala ang ganitong saya. Mahina niyang sabi. Napatingin si Damian sa kanya at ngumiti. At hindi ko inakalang may isang lugar na magpaparamdam sa akin na parang tahanan. Pagdating nila sa bahay ni Lyra, sinalubong sila ng kanyang ina at mga kapatid. Halos maiyak ang kanyang ina nang makita siyang ligtas at masaya. Anak, ang laki ng pinagbago mo, sabi nito habang niyayakap siya ng mahigpit. Nagpakilala si Damian at maayos na nakisama sa pamilya, hindi bilang CEO kundi bilang isang simpleng lalaki na mahal ang anak nila. Kumain sila ng hapunan ng magkakasama, puno ng tawanan at kwento. Sa gitna ng lahat, ramdam ni Lyra ang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Kinagabihan, lumabas si Lyra sa bakuran. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Naupo siya sa lumang upuan sa ilalim ng malaking puno kung saan madalas siyang nag-iisip noong bata pa siya. Maya-maya, lumabas si Damian at umupo sa tabi niya. Tahimik muna silang nagmasid sa kalangitan na puno ng bituin bago ito nagsalita.
Naalala ko pa kung paano kita unang nakita. Sabi ni Damian, isang payak na babae na tila natatakot sa mundong pinasok niya. At ngayon, narito ka, hindi lang bilang kasama ko sa negosyo, kundi bilang kasama ko sa buhay. Tumingin si Lyra sa kanya, napangiti at bahagyang namula. Hindi ko rin akalaing makakahanap ako ng ganito. Dumating ako sa lungsod para lang makahanap ng trabaho, pero higit pa ang natagpuan ko. Tumayo si Damian at humarap sa kanya, saka dahan-dahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Lyra, mahinahon nitong sabi, hindi ako sanay magpahayag ng ganito, pero gusto kong malaman mo, ang bawat laban na hinarap ko, naging mas madali dahil kasama kita. At kung papayag ka, gusto ko nang gawing opisyal ang pagiging atin. Nabigla si Lyra sa sinabi nito, at bago pa siya makasagot, inilabas ni Damian mula sa bulsa ang isang maliit na kahon at binuksan ito. Isang simpleng singsing na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pakakasalan mo ba ako? Tanong niya, puno ng katapatan at pag-asa. Tumulo ang luha ni Lyra habang ngumiti at tumango. Oo, Damian, oo. Niyakap siya ni Damian ng mahigpit at sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Sa paligid nila malamig ang simoy ng hangin, kumikislap ang mga bituin, at naroon ang tahimik na kasiguruhan ng pag-ibig na pinaglaban nila sa gitna ng panganib at unos. Pagbalik nila sa lungsod, ibinalita nila sa kumpanya at sa media ang kanilang engagement. Maraming nagulat, ngunit mas marami ang natuwa. Sa kasal nilang ginanap makalipas ang ilang buwan, dumalo ang kanilang pamilya, mga kaibigan at maging ang mga empleyadong minsang natakot kay Damian, ngunit ngayoy tapat na sumusuporta sa kanya. Sa altar, habang nakatingin sila sa isa't isa, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa perpektong paraan, ngunit nagtapos ito sa isang bagay na mas matatag at totoo, isang pagmamahalan na sumubok sa lahat ng hadlang at nagtagumpay. Sa huli, nanatili si Lyra hindi bilang simpleng probinsyana na lumuwas para magtrabaho, kundi bilang babaeng nagpabago sa pinakamapanganib na CEO sa bansa. At si Damian, na minsang kinatatakutan ng lahat, ngayon ay isang lalaking natutong magmahal at magmahal ng totoo. Sa bawat paglipas ng araw, magkasama nilang hinaharap ang mundo, hindi na bilang magkahiwalay na nilalang, kundi bilang dalawang pusong pinagbuklod ng pag-ibig na walang takot at walang hangganan.